Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinyon, hango sa ating passion sa boxing. At ngayon pag-usapan po natin ang naging resulta ng ikalawang pagtutuos sa pagitan ni Dmitry Bivol at Artur Beterbiev ng Russia para sa Undisputed Light Heavyweight Championship of the World. Ang labang ito ginanap lamang kanina lamang diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang opisyal na nanalo ay si Dmitry Bivol via a very close majority decision mga kaibigan. Ngayon, sa ating express post-fight analysis, ating hihimayin itong laban na ito. Yung dikit na scorecards ng mga hurado. Ano itong majority decision? Ano ang naghihintay para sa dalawang boksingero? Trilogy, ikatlong laban? Hindi kaya merong maging killjoy dito, merong sumingit at sirain ang nasabing ikatlong laban? Lahat ng yan pag-uusapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts, narito po ang ating express post-fight analysis sa naging resulta ng rematch sa pagitan ni Dmitry Bivol at Artur Beterbiev para sa Undisputed Light Heavyweight Championship of the World. Now, going into this fight mga kaibigan, ang defending champion ay si Artur Beterbiev. Tinalo niya in October 2024 by majority decision itong si Dmitry Bivol. So, hungry for revenge itong si Bivol. Sinabi natin sa ating pre-fight analysis sa labang ito, ang key factor kay Bivol ay consistency. Kailangan from the first round down to the last round, nandun siya sa laban. Kinakailangan he had to box, move, 1-2 combinations in and out ang kanyang magiging laro. At kailangan masustain niya ito throughout the 12 rounds. Now, sinabi natin sa kabilang panig naman, si Artur Beterbiev, ang kondisyon ng kanyang tuhod, ang kanyang edad na 40 anyos o 40 years old na, maaaring kakarag-karag na ang kanyang katawan. And of course, sinabi natin, pressure. Kailangan i-pressure niya, i-walk down niya itong si Dmitry Bivol at kailangan mas maganda ang kanyang simula sapagkat naging mabagal ang kanyang simula doon sa unang laban. Hinayaan niyang pumorma itong si Dmitry Bivol. So, in the end mga kaibigan, we said it's gonna be a decision fight. Papasok ito ng 12 rounds. We gave the edge to Artur Beterbiev. We thought that the legs are healthier. We thought that he could pull it off. Narito po ang naging resulta mga kaibigan. Majority decision para kay Dmitry Bivol. So, binaligtad lamang ang resulta nung unang laban. Sapagkat nung unang laban mga kaibigan, October 2024, nanalo itong si Artur Beterbiev by majority decision. Pagdating sa rematch, nabaligtad lang. Majority decision naman para kay Dmitry Bivol. Ang score po mga kaibigan, 114 tabla sa isang judge. 116-112 naman at 115-113 doon sa dalawang judges para kay Bivol. So, majority decision. Bakit po majority mga kaibigan? Meron po tayong tatlong judges. Kapag yung tatlong judges na yan, let's say, bumoto kay Bivol, lahat, unanimous decision yan. Sapagkat lahat sila boto kay Bivol. Ngayon, kung yan naman ay ang isa kay Beterbiev, yung isa ay kay Bivol, at yung pangatlo ay let's say kay Bivol, yan po ay split decision, mga kaibigan. Split decision. Sapagkat isa kay Bivol, isa kay Beterbiev, at yung pangatlo, clincher, napunta kay Bivol. Yun ang split. Now, in a majority decision, mga kaibigan, ang nangyari dito, sa scorecard ng isang judge, tabla ang laban. 114-114. Walang panalo para sa kanya. Amanos, tabla ang laban. Pero yung dalawa, 115-113, 116-112, pumabor dito kay Bivol. So, tatlong judges po tayo. Ano po ba ang majority ng tatlo? Di dalawa, 2. Nakuha ni Bivol yun. Yung isa kasi, tabla, walang panalo sa kanya. So yung dalawa, majority ng 3 is 2, pumunta kay Bivol. Kaya po, majority decision. Majority, karamihan, ibig sabihin, karamihan ng tatlong hurado ay pumuntos para kay Bivol. Napakadikit po ng labang ito mga kaibigan. Yung majority decision is a reflection of how this fight could have gone either way. Now, in this fight, naging maaga ang simula ni Beterbiev sapagkat inacknowledge niya na mahina ang kanyang simula in the first fight. So he was pressing
pressing. May konting body shots. I thought he could have thrown more body shots to slow down itong si Bivol. Sapagkat very obvious na ang ginagamit na style ni Bivol ay katulad din nung ginamit niya sa unang laban. Combination, jab, in and out, movement ang ginamit ni Bivol. So, I thought there should have been more body punches. Pero hindi kilalang body puncher itong si Beterbiev. In fact, throughout his career, mga kaibigan, ang porsyento ng mga body shots na kanyang binibitawan before this second fight was only around 20%. So, hindi siya kilalang body puncher. Although I thought he could have gone more to the body to slow down itong si Bivol. Now, very interesting, mga kaibigan, sapagkat in the middle rounds, in my opinion, humina itong si Bivol. Eto na naman, sabi natin, naku, eto na naman. Ang ganda ng galaw niya, Pagkatapos, pagdating sa mga middle rounds, around 6, 7, 8, parang nag-iba na naman ang figura ni Bivol. At parang siya ang nayayanig sa mga suntok nitong si Beterbiev. Sabi ko, eto na naman kami. Nawawala na naman itong si Bivol. Magdi-disappearing act na naman in the second half of the fight. But there's a big difference, mga kaibigan. After 10 rounds, mga kaibigan, in my unofficial scorecard, halos tabla ang laban. Halos 5-5 para sa dalawang boksingero. 5 rounds each ang aking iginawan. So, critical yung last 2 rounds, mga kaibigan. And of course, doon umarangkada sa tingin ng mga hurado, doon umarangkada itong si Bivol. Naging clincher yung last 2 rounds sa tingin ng mga hurado at ibinigay nga ang laban dito kay Dimitri Bivol. Ganun kadikit. Now, you will ask me, what is my scorecard? It was a draw, mga kaibigan. 114-114. I agreed with the decision of one of the judges. In fact, even in the first fight in October 2024, although I picked Bivol in that fight sa unang laban, I chose Bivol. I thought that fight should have been a draw. 114-114 sapagkat walang klaradong umarangkada sa pagitan ng dalawang boksingero. Hindi clear-cut kung sino talaga ang nagdomina ng laban. Sapagkat yung momentum nagsishift, mga kaibigan. Napaka-unpredictable. Wala nagdomina. And I thought, ganito rin ang laban in the second fight. Parang nagbaliktad nga lang eh. But the key factor here is that kahit paano, nagkaroon ng resurgence kay Bivol in the last few rounds. Kasi in the first fight, parang humina na siya sa mga last 2 or 3 rounds. Dito kahit paano, nagkaroon siya ng second wind at umarangkada siya in the last few rounds of the fight. But I thought it should have been a draw. But we will accept, mga kaibigan, a majority decision. That is the official scorecards of the judges. So, right now, we're looking at 1 victory each. 1-1 ang score dito kay Bivol at Beterbiev. Ang tanong, meron bang ikatlong laban? Pag-usapan natin yan dito sa Boxer Shorts. At ito, mga kaibigan, dahil nanalo si Dimitri Bivol sa ikalawang laban kontra kay Artur Beterbiev, ang score sa dalawang boksingero is now 1 victory each. Tie sila, 1 win each. Sapagkat yung una, nanalo itong si Beterbiev, ngayon nanalo naman si Bivol. So tabla ang kanilang rivalry. Everybody is looking forward to a third fight, a trilogy, para masettle na kung sino talaga ang magaling na boksingero sa pagitan ni Beterbiev at ni Bivol. Pero marami pong ikangay balakid para sa ikatlong laban sa pagitan ng dalawang boksingero. Una, nagdeklara na ang mga boxing organizations na ang mandatory challenger sa labang ito, kung sino mananalo sa dalawa, ay si David Benavides, na kamakailan ay tinalo si David Morel Jr. So, nanalo si Bivol sa labang ito, he is now obligated to defend the title against David Benavides. Now, there's another issue here. Remember, Saul Canelo Alvarez was defeated by Bivol in 2022. Si Bivol ang ikalawang boksingerong tumalo dito kay Saul Canelo Alvarez. Nagsabi si Alvarez na kung mananalo si Bivol kontra kay Beterbiev, gusto niya isa pang laban kontra kay Bivol. But right now, mga kaibigan, ang priority is David Benavides. Ito ang ipepress ng mga boxing organizations because the guy is now the mandatory contender. So, etong sitwasyon, mga kaibigan, kung igigiit ni Bivol ang ikatlong laban kontra kay Beterbiev, at yan naman ang gusto rin ng mga boxing fans,
maaaring hindi na ito for the undisputed light heavyweight championship. Hindi natin pwedeng itanggi ang posibilidad na matanggalan ng isang korona itong si Bivol. Sapagkat iginigit nga ng mga organizers, it should be David Benavides. Yung Canelo Alvarez, matagal pa yun. Kasi lalabanan pa niya sa Setyembre si Terence Crawford. So most likely next year na yon. Pero itong Benavides, pwedeng mangyari within this year ang nasabing laban kontra kay Dimitri Bivol. Sapagkat mandatory contender na itong si Benavides. So itong sitwasyon mga kaibigan, kung ipipilit yung ikatlong laban sa pagitan ni Bivol at ni Beterbiev, baka hindi ito for the undisputed light heavyweight championship. Meron namang boxing organization na magkikilljoy at tatanggalan ng corona itong si Dimitri Bivol. We'll see how it will turn out mga kaibigan. But for now, boxing fans want a trilogy. Pero para sa akin, siguro maganda, iba muna. Iba muna. Mag-ibang timpla naman tayo. Hindi yung puro copy na lang dear, copy na naman. Medyo mag-iba naman ng konti sapagkat magandang laban din yung Dimitri Bivol at David Benavides. It's also a very good fight given the styles of both boxers. So yan po mga kaibigan ang sitwasyon ngayon na pumapalaot sa light heavyweight o 175-pound division. For now, the undisputed light heavyweight champion is Dimitri Bivol ng Russia. Umaarangkada ang posibilidad na magkaroon ng laban si Bivol at si David Benavides. Alvarez is also waiting in the wings, and of course, Beterbiev for another shot at Bivol. Yan po ang ating post-fight analysis sa naging rematch sa pagitan ni Artur Beterbiev at Dimitri Bivol. Congratulations to both boxers. Ang ganda na pinakita, styles make fight, classic boxer versus puncher performance ang ating nakita sa dalawang boxing hero. Congratulations to the winner. It was a close fight. Yes, we'd like to see it again. Pero tingnan natin kung mareresolve nila itong mga issues that are blocking a third fight. Ako po si Atty. Ed Tolentino. Yan ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Muli, aking pinapaalala, walang personalan, buntalan lang.